Alam mo ba na sa presyong 6,999 pesos, meron ka ng magandang Android tablet na malaki yung storage, 128 gigabytes na at malaki rin yung kanyang battery capacity. Pero tingnan natin kung ano mga pwede nyo pang expect sa tablet na to kapag binili nyo. Sa ngayon, i-unbox muna natin. Ayos naman guys yung pagkakabalot ng package na dumating sa amin. Makapal yung bubble wrap at walang kahit anong damage na nakita dito sa mismong box ng ITEL VistaTab 30. Tanggalin muna natin yung plastic. Makikita natin sa harap ng box yung itsura ng VistaTab 30. At pagka-open ng box, makikita agad natin yung mismong tablet. Remove muna natin yung balot. Space gray nga pala yung nandito sa atin at in fairness naman, hindi cheap yung overall na itsura ng tablet na to kahit pa sobrang mura niya. Mukhang well-designed at well-built naman. Meron ng screen protector na pre-installed. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggalin yung outer layer para fully installed na siya. Dahan-dahanin mo lang para hindi sumama yung mismong screen protector habang may tinatanggal ka. Sa ilalim ng box, ang makikita naman natin ay yung manual, yung 10 watts na charging brick, USB-C cable, at yung kanyang SIM ejector pin. At if ever lang na ayaw nyo tong space gray na to, meron pang isang colorway, yung sky blue. Okay, so balikan muna natin yung design itong VistaTab 30. So kagaya na makikita nyo, brush metal yung feel or yung itsura ng kanyang likod. Napaka-premium naman na itsura. At makikita ninyo yung hugis ng kanyang camera module. Napaka-modern, parang iPhone yung overall na setup. Ayan. At mukhang tatlo yung camera. Pero sa totoo lang guys, isa lang yan. Kapag tinignan nyo, ito lang talaga yan. Itong isa, wala lang yan. May nakalagay lang na AI. Tapos isa naman ay yung LED flash. Makikita nyo din sa may bandang baba na meron tayong VistaTab na branding na merong AI designed by ITEL. At ang exact na weight ng tablet na to ay 550 grams. At para lang magkaroon kayo ng idea, yung pinakabagong iPad ngayon, yung 2025 na iPad, ay 477 grams lang. So, malaki-laki yung difference pagdating sa weight. So, may kabigatan ng kaunti yung tablet na to at primarily dahil yan sa malaking battery capacity. Ngayon, tingnan natin yung bawat side. Dito sa may itaas, makikita natin ang USB-C port at yung dalawang speaker grill. Tapos dito naman sa may ilalim, meron ulit tayong dalawang speaker grill. Tapos dito naman sa may ibabaw, kapag naka-landscape mode tayo, meron tayong microphone, yung kanyang SIM tray, volume up and down buttons, at yung power lock button. Sa kabilang side naman, wala na tayong makikita. Tapos kagaya nung nakita nyo kanina, meron tayong camera module. Ngayon, ito yung catch. So, aakalain mo na apat yung speakers nitong VistaTab 30 dahil apat yung makikita nyo talaga. Pero sa totoo lang guys, dual speakers lang yung tablet na to. So hindi ko alam at di ko maintindihan bakit ginawang apat na speaker grills ng ITEL itong tablet na to. Plus, ang isa pa sa medyo nakakot ng attention ko dito sa kanyang design ay yung placement ng kanyang USB-C port. Kasi kapag ginamit mo ng naka-portrait itong tablet na to, ganyan siya kasi ito yung camera module eh. So nakaganyan ka, 'di ba? Pag tiningnan mo, andito sa taas yung USB-C port na kung tutusin, yung mga usual na tablet at kahit pa mga phone natin, andito sa may ilalim. So, kung nasan yung camera module, nandun din yung USB-C port dito sa VistaTab 30. So, hindi ko alam kung bakit ginawa yun ng ITEL, pero ganun to eh. Pero in fairness naman guys, sa overall na tunog tsaka quality ng kanyang dual speakers, hindi ako nabitin sa max volume. Malakas at malinaw din naman. Tapos, compatible to hindi lang sa 2.4 GHz na Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. Ito naman yung kanyang SIM tray. So, hybrid naman at pwede tayo makapaglagay dito ng microSD card at isang nano SIM or dalawang nano SIM at walang microSD card. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 11-inch IPS LCD Full HD Plus resolution, 60Hz yung refresh rate natin, 16:10 yung aspect ratio, at 450 nits naman yung ating max brightness. Ang nakakalungkot lang yung kanyang widevine security level ay level 3. So, hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services. Pero in fairness naman sa kanyang refresh rate, makikita nyo dito sa testufo.com na talagang legit na 60Hz. Kapag pumunta naman tayo sa kanyang display settings, good news ulit, meron tayo ditong option para matimpla yung kanyang kulay. Meron tayong automatic contrast, increased contrast, standard, at pwede pa nating timplahin yung kanyang
white balance, or color temperature. So overall guys, pagdating sa kanyang display, wala naman akong major issue na na-encounter sa kanya. Maliban na lang siguro doon sa level 3 lang yung wideband security level, tsaka 450 nits lang yung peak brightness. So if ever nagagamitin natin to outdoor, mahihirapan po tayo. Pagdating naman sa performance, naka Android 14 na tayo dito out of the box, Unisoc T606 yung kanyang chipset, 4GB yung kanyang RAM at 128GB yung kanyang internal storage. Ngayon meron tayo ditong MEMFusion na up to 8GB. So kapag in-enable natin yan, pwede tayo mamili from 4GB, 6 or 8GB. Nakakatawa naman na talagang UFS 2.2 nilagay nilang storage type dito sa VistaTab 30. Pero tingnan natin yung epekto ng kanyang MEMFusion pagdating sa performance gamit yung Antutu benchmark. So ito yung nakuha nating score kapag naka-off yung ating MEMFusion or virtual RAM, 253,394. Ito naman yung nakuha nating score kapag ginamit natin or kapag naka-on yung MEMFusion, 254,655. So tumaas ng kaunti. So obviously, maganda yung epekto ng kanyang MEMFusion sa mismong performance. So kung gusto yung gamitin, hindi kayo kakabahan. Maganda rin yung nakuha nating result dito sa wildlife stress test. Although hindi naman natin gagamitin tong tablet na to sa mabibigat na application or kahit sa mga games. Pero good to know na maganda yung battery performance niya. 2% lang yung nabawas sa ating battery. At same na same lang yung temperature mula nung nag-start tayo hanggang matapos yung test. At speaking of battery, 7,000 mAh yung capacity natin dito sa VistaTab 30 at 10 watts lang yung charging speed. Mabagal talaga. So tingnan natin yung mga SOT na nakuha natin sa tablet na to. 9 hours and 27 minutes. Well, not bad para sa isang tablet pero hindi rin naman impressive. I mean, saktong-sakto lang. So pwede na itong tumagal sa atin for 1 whole day at may konti pa tayong tira na battery. Pagdating naman sa kanyang charging speed, 4% to 100%, 3 hours and 49 minutes ko na charge yung tablet na to. Ito naman ang quality ng kanyang selfie camera na 5 megapixels. So hanggang 720p 30fps lang yung pwede natin ma-record dito sa selfie camera. At para sa isang webcam, okay ito. Kumpara dun sa mga webcam ng mga tablet, ay ng mga laptop sa ngayon, mas okay po yung quality dito. Pero syempre, dahil 720p, hindi ganun ka-sharp. Pero again, para sa video conference, video call, okay na po ito. Ngayon, para sa additional features, para lang alam nyo, kapag tinignan natin yung list ng kanyang mga application, meron tayong ilang mga apps dito na designed for kids. Halimbawa, yung Learning Center. Pwede silang makapag-kulay-kulay dito ng mga drawings. Pakita ko sa inyo. So, halimbawa, kids. Tapos meron silang drawing dito. Ayan. Pwede rin silang magkulay-kulay. Ayan. Pero sa totoo lang guys, hindi ko nire-recommend na paggamitin nyo ng device yung maliliit na bata kasi baka ma-addict agad sila sa mga gadget sa murang edad. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa VistaTab 30 ng itel. Nakakatuwa na sa ganitong presyo, meron na pala tayong bibiling magandang tablet. Hindi naman sobrang bilis kasi nakita nyo naman yung performance, di man lang tayo umabot ng 300,000. So sapat na sapat lang yung score na yon o yung performance ng tablet na to para sa Facebook, mga social media applications, YouTube, makapagbasa ng PDF, makapagbukas ng EPUB, mga ganun. Yung productivity, saktong-sakto lang. Pwede rin tayo makapagbukas dito ng mga files natin like Excel, Word, ganyan. Yung mga Google Docs natin. Kayang-kaya naman po ng tablet na to. At malaking advantage na UFS 2.2 yung internal storage natin para kapag ginamit natin yung virtual RAM, kagaya nung nakita nyo kanina, mag-i-improve ng kaunti yung kanyang performance. Ang isa lang siguro sa gusto kong makita sa mga susunod na tablet, hindi lang dito sa VistaTab, kahit pa sa ibang mga Android tablet, fingerprint scanner. Kasi yung mga murang phone natin, kahit yung mga entry level, meron ng fingerprint scanner. So sana ganun din dito sa mga tablet, kahit pa mura. So kung gusto nyo ma-check yung updated pricing ng tablet na to, nandiyan yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.